Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising. Pinoy Gising. Alright, ihabulo natin ang ilang pamagabalita sa oras na ito. Nakitaan ang bala sa bagahe ng ang mag-asawang biyahero sa NAIA na patungong Thailand. Ayon sa paserong sige ng Charity Imam, tinawag siya ng mga otoridad sa final security check matapos makitaan ang kanyang bag ng nakaplastik na bala. Itinaginigi ng imam na sa kanya ang bala at ipinakita sa mga otoridad ang dalang lisensya ng baril. Kaugnay nitong pinayagan sinagi ng imam at kanyang asawa na makabiyahe at wala ring kaso na inihain laban sa kanila. Pero kanyang ibinulgar na may napansin siyang kakaiba sa paliparan ng mag-withdraw siya ng pera. Kabilang dito maraming taong nagtatanong at pagbangga sa kanya. Pinoy Gising! Itinanggi naman ng Office for Transportation Security o OTS na bumalik ang tanim bala sa NAIA. Ito'y matapos nga makita ng bala ang bagahe ni Naginang Charity Imam at kanyang asawa na patungong Thailand. Ayon kay OTC Officer in Charge Jose Briones, mayroon silang maipapakitang litrato at video na magpapatunay na hindi nagbalik ang tanim bala sa NAIA. Idinagdag pa ni Briones na maaring kay Ginang Imam talaga ang balang natagpuan sa paliparan dahil gumagamit ng automated system ang paliparan upang inspeksyonin ang bagahe ng mga Pinoy Gising! Sa iba pang balita, iimbestigahan ng Senado ang mga kontrobersyang bumabalot sa winning bidder para sa 2025 automated midterm elections na South Korean firm Miro Systems. Ayon kay Senator Amy Marcos, target ng kanyang Committee on Electoral Reforms na ilarga ang pagdinig at konsultasyon sa susunod na linggo. Marami anyang kumo-question kung bakit ang Miro lamang ang nag-iisang bidder at bakit ito ang nakakuha ng halos 18 billion peso contract para sa 2025 polls. Nagtataka ang presidential sister na construction company ang kasosyong kumpanya ng South Korean firm sa Pilipinas sa halip na IT firm. Ipatatawag din ni Super Ate sa Senado ang Commission on Elections upang magpaliwanag. Bagaman wala na sa eksena ang Smartmatic, nangangamba pa rin ang mambabatas dahil sa mga kontrobersya ng Miro. Kinakaharap ng Miro at maaring mas malala pa ito kumpara sa naunang IT provider. Pinoy Gising! Samantala, nakapagtala ng 541.6 million distributed denial of service attack o DOS ang website ng Kamara nito pong Miyerkules. Ang dami niyan, ang daming DOS. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga ng Miyerkules, umabot sa 53.72 million attacks, pagtatangka na atake ang naitala sa website ng mababang kapulungan ng Kongreso. Nagmula ang cyber attacks sa Indonesia, US, Colombia, India at Russia. Gayunman, sinasabing posibleng gumamit ng virtual private networks ang mga hacker upang maitago ang kanilang tunay na lokasyon. Maaari pong i-divert. Mag-aalas 3 naman ng hapon ang pumalo sa 487.9 million ang cyber attack sa website ng Kamara na nagmula naman sa Tunisia, Thailand at Greece. Tiniyak naman ni Velasco na agad itong natugunan ng kanilang Information and Communications Technology Team at inilagay sa maintenance status, isinalalim sa maintenance status ang kanilang website. Dahil dito, hiniling ng opisyal sa DICT na imbestigahan ang insidente. Pinoy Gising! Alright mga katodos, tayo po ay wala ng oras. Tayo po ay sumasapit na sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayon pong araw na ito ng TGIF. Thank God it's a Friday. Ngayon pong Marso 15, araw po ng sahod. Batiin ho muna natin yung ating mga suking taga-subaybay. Good morning po kay Mon Samson ng Manila Bulletin. Maraming salamat Kuyang Mon Samson.
ito may bumabati rin sa at sina Tristan Gulay, sina Jaylon, sina Mike Montero, Hideyoshi Asigawa, happy weekend din ho sa inyo. Susan G, Susan Jeronimo, Tomas Samira, si Saturnino, Lau Ay Senior, Contessa. Good morning din kay Kuya Nelson, Ramon Abadillo, Albert Hernandez at Beo Shirley. Marami pong salamat sa inyo po mga katodos. Pero bago namin kayo pansamantalang bitawan, ay pasadahan muna natin ang isa pong patama ko for the day po ngayong araw ko na ito. Parang kanta ito Malayo pa pero malayo na. Oo nga, parang kanta ito talaga kung hindi ako nagkakamali. Malayo pa pero malayo na. Yan po ang ating pong patama quote for the day. Alright, tayo po ay pansamantala na po magpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWICLU 23. Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po ang Arangkada Balita, makakasama po ninyo si Miss Judith Estrada Larino. Happy weekend! Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ Regional Integrated News Nationwide. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na! Aba, umaga na! DWIZ Pinoy Gising! Araw-araw gising, Monday to Friday, 4 a.m. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod. At isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan niyong gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arang
Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Good morning sa inyong lahat mga kaibigan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Judith Estrada Lerino, sa pangalan ni Drew Nasino para sa isang oras na panibagong balitaan dito po sa Arangkada Balita. Arangkada Balita. Ngayon po ay, araw na ng Biyernes. Ang bilis naman talaga ng araw at syempre, talaga no? Sweldo Day na. Ayan, March 15 po, 2024. TGIF, thank God it's Friday and thank God for every day. At narito na ang ulo ng ating mga balita. Tiwala ng publiko sa Administrasyong Marcos buo pa rin, ayon yan sa isang survey. Arangkada Balita. DOH, nako, eto na, nagbabala sa tumataas na kaso ng TB, tuberculosis. Arangkada Balita. Mag-asawa nakitaan ng bala sa kanilang bagahe dyan sa NAIA. Pagbabalik ng tanimbala sa paliparan, itinanggi ng OTS. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, pagpapataw ng multa sa TikTok, isinusulong ng Italy. Arangkada Balita. Balita Wambala, kasa naman, Choco Mucho wagi kontra signal sa Premier Volleyball League. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, sa Christy Fermin, sinampahan ng kasong cyber libel. Arangkada Balita. At sa ating viral news, netizens kinalampag ang isang delivery app. Bakit kaya? Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. porsyento ng mga Pilipino ang buo pa rin ang tiwala kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Batay naman ito sa resulta ng survey na isinagawa ng Social Weather Stations sa pinakahuling o sa huling bahagi ng 2023. Lumalabas din na 18% ng mga Pilipino ang hindi satisfied o hindi kontento sa pangangasiwa sa bansa ng Pangulong Marcos, habang 17% naman ang ika nga ay undecided. Naitala rin ang pinakamataas na net satisfaction rating ng presidente sa Balanced Luzon na nasa plus 52. Sinundan ito ng Visayas na plus 51, Metro Manila na plus 44 at Mindanao na plus 38. Paliwanag ng SWS, kapansin-pansin ang pagtaas ng net satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa rural areas, habang bahagya naman itong bumaba sa urban area. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, kanumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makikipagpulong siya kay US Secretary of State Antony Blinken. Yan po ay magaganap sa susunod na linggo. Ito upang talakayin ang mga issue na may kinalaman sa kooperasyon at usaping pangseguridad na inaasahang magre-resulta sa patuloy na pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng Amerika, Japan at Pilipinas. Ipinahiwatig rin ng Pangulo na maaring pag-usapan din nila ang pagsasapormal ng ginagawang interoperability at actual joint cruises. Samantala, sinabi naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na darating si Secretary Blinken sa Pilipinas
sa Lunes at ito ay nakaschedule nga ang kanilang pulong sa susunod na araw. Yan po ay araw ng Martes. Ayon pa kay Secretary Manalo, wala pa silang natatanggap na kumpirmasyon mula kay Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa kung darating din ito sa Pilipinas para sa kanilang trilateral ministerial meeting kasama nga itong si U.S. Secretary of State Antony Blinken. Arangkada Balita! Good news! Sa oras pong alas 5:08 ng umaga, nagpahayag ng interes na mamahunan sa Pilipinas ang nangungunang German wind at solar farms developer na WPD GmbH. Plano ng naturang German firm na mag-invest ng 392 billion pesos sa renewable energy sector ng bansa. Sa pagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Berlin, inilatag ng mga opisyal ng nasabing kumpanya ang kanilang plano na magtayo ng offshore wind farms sa Cavite, Negros Occidental, gayon din sa Guimaras. Pinag-usapan din sa pulong ang update kaugnay ng offshore wind farm projects ng German firm sa Cavite at Negros Island. So pala ito ay pagpapalawig ng kanilang mga proyekto. Kaugnay nito, nagpasalamat naman po ang Pangulo sa interes ng German company sa harap na rin ng pagsusumikap ng Pilipinas na isulong ang produksyon ng renewable wind, solar, hydro at nuclear power. Iginit pa ni PBBM na bagamat marami ng nakatayong wind farm sa Pilipinas, kinakailangan pa rin ito ang expertise upang matukoy ang mga lugar na maaari pang paglagyan ng mga ito. Dagdag pa ng Pangulo, mahalagang investments para sa pagtitiyak ng sapat na supply ng enerhiya sa hinaharap. Arangkada Balita! Tiniyak ni United States Secretary of Commerce Gina Raimondo na malapit nang magamit ng Pilipinas ang $1 billion investment pledges ng mga American company sa kanyang trade mission sa bansa. Ayon dito kay Secretary of Commerce Raimondo, ginagawa na ang mga naturang investment. Dagdag pa ng opisyal ng Estados Unidos, committed o tapat ang mga US company at tumagda na sila ng mga kasunduan sa pagsusulong ng mga nabanggit na pamumuhunan, kabilang dito ang mga oportunidad sa edukasyon at career. Kaugnay nito, inanunsyo ni Secretary of Commerce Raimondo na kabilang ang mga kumpanyang Google, Mastercard, Microsoft, Visa at kayo din ang United Airlines sa committed o tapat sa mga naturang investment. Arangkada Balita! Sa iba pang balita dito sa Friday edition ng Arangkada Balita at sa oras na alas 5:11 ng umaga, nababahala po itong si Health Secretary Ted Herbosa sa pagtaas ng kaso ng tuberculosis sa bansa. Ayon sa kalihim, pumalo sa mahigit 612,000. 612,000 ang mga bagong kaso ng TB sa bansa noong nakalipas na taon. Nakapagtalaan niya ang bansa ng 549 cases ng tuberculosis sa kada 100,000 populasyon noong 2023 na mas mataas sa case notification rate na 439 cases per 100,000 population noong 2022. Batay pa niya sa datos mula sa Integrated Tuberculosis Information System, aabot sa 10,426 individuals na mayroong tuberculosis ang napaulat na nasawi.
Subalit, nilinaw ni Secretary Ted na hindi lahat ng nasawi ay dulot naman o ito ay mula sa nasabing sakit. Kaugnay nito, sinabi ni Secretary Herbosa na target nilang tuluyang matuldukan ang tuberculosis sa bansa sa taong 2030. Gayunman, dahil anya endemic ang naturang sakit sa Pilipinas, nais pagtuunang pansin ng kalihim na matukoy ang mga individual na may TB at mabigyan ang mga ito ng lunas. Arangkada Balita! Mula pa rin sa Department of Health, nanawagan ang DOH sa mga Pilipino na pangalagaan ang kalusugan. Ito'y kasunod ng pagtaas sa mga kaso ng overweight at obese sa Pilipinas. Pero totoo po yan lalong-lalo na dun sa mga bata, no? Na nakikita po natin na minsan sa mga vlog o kaya naman pag tayo'y nasa ating mga komunidad, merong mga nakakatuwa kasi, di ba? Ay, ang cute-cute mo naman, taba-taba mo, pero meron hong risk talaga. Siyempre, no, sa kanila pong kalusugan, ganun din po sa mga mayroon ng edad o hindi na bata. Alright, batay po sa datos ng DOH National Nutrition Survey, umakit na sa 40.2% ang overweight na Pilipino noong 2021 kumpara sa 38% noong 2018 at 31.1% noong 2015. Paliwanag nitong si Health Assistant Secretary Albert Domingo, mas mataas ang tsansang magkaroon ng diabetes, sakit sa puso at stroke ang mga overweight at obese. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa iba pang mga balita sa oras na alas 5:14 ng umaga. Nakitaan ang bala sa wagahe ng mag-asawang biyahero sa Ninoy Aquino International Airport na patungo sa ng Thailand. Ayon sa pasaherong si Ginang Charity Imam, tinawag siya ng mga otoridad sa final security check matapos makitaan ang kanyang bag na mayroong bala na nakaplastik pa. Itinanggi ni Ginang Imam na sa kanya ang bala at pinakita sa mga otoridad ang dalang lisensyang ng baril. Kaugnay nito, pinayagan si Ginang Imam at kanyang asawa na makabiyahe din patungo ng Thailand at wala ring kaso na isinampa laban sa kanya. Subalit, ibinulgar niyang may napansin siyang kakaiba sa paliparan nang siya po ay mag-withdraw daw ng pera. Kabila nga dito ang maraming taong nagtatanong at pangbangga sa kanya. Arangkada Balita! Mukhang mala-limelight na naman po ang OTS dahil sa nasabing pangyayari. Pero sa mga susunod na araw po, no, titignan natin kung makakausap natin o dapat makausap pa natin ang Office of Transportation Security o ito pong OTS dahil sila'y muling nagba-viral ba? Ito naman po, ang panig ng OTS, itinanggi ng Office of Transportation Security na bumalik o nagkaroon muli ang ng tanim bala incident dito sa Ninoy Aquino International Airport. Ito'y matapos makitaan ng balang bagahe nitong sinaginang Charlie Imam at kanyang asawa na patungo ng Thailand. Ayon kay OTS Officer in Charge Jose Briones, mayroon silang maipapakitang literato at video na magpapatunay na walang nagbalik, hindi nagbalik ang tanim bala sa paliparan. Dagdag pa ni Briones, maaaring kay Ginang Imam talaga ang balang natagpuan sa NAIA dahil gumagamit ng automated system ang paliparan upang inspeksyonin ang bagahe ng mga biyahero. Arangkada Balita! Sa iba pang balita sa oras na alas 5:17 ng umaga, kuha muna tayo ng pag-uulat mula sa ating DWIZ Patrols. Paglagda sa kasunduan para sa proteksyon ng mga OFWs,
dyan sa Czech Republic, sinaksihan ni PBBM. Alamin po natin ang kabuuang report. Ihahati ni Patrol 13, Gilbert Perez. Sinaksihan mismo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Czech Republic President Petr Pavel ang paglagda sa joint communique na may kinalaman sa Labor Consultations Mechanism. Layunin ng kasunduan na bumuo ng isang mekanismo para maprotektahan ang mga karapatan ng mga manggagawang Pilipino sa Czech Republic. Sa ilalim ng agreement, sinusulong ang transparency sa recruitment at patas na pagtrato sa mga Filipino workers sa nasabing bansa. Bago naman nagtungo sa Prague, matatanda ang nagkaroon muna ng working visit si Pangulong Marcos sa Germany, kung saan nakatakda naman itong umuwi ng bansa bukas ng hapon huyan, Marso 16. Patrol 13, Gilbert Perez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita na hatid ang ating DWIZ Patrol, petisyon laban sa economic chacha, plano daw ihain ng Makabayan Black sa Korte Suprema. Alamin natin ang iba pang detalye sa ulat na ito ni Patrol 11, Tina Nolasco. Balak dalhin ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa Korte Suprema ang pagtutol nito sa isinusulong na Economic Charter Change o CHACHA. Ayon kay Castro, sakaling makalusot sa Senado at Kamara ang nasabing akbang sa saligang batas, dadalhin niya ito sa kataas-taasang hukuman para i-challenge. Inaasahan naman ng kongresista na lulusot na ang Resolution of Both Houses No. 7 sa Kamara sa susunod na linggo matapos aprobahan sa ikalawang pagbasa nitong Miyerkules. Gayunman, naniniwala si Castro na malabo pa itong makalusot sa Senado. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, lalaking nanutok ng baril at nagnakaw sa isang reporter. Nakaw! Hawak na ng Presidential Task Force on Media Security. Ang iba pang detalye niyan sa ulan ni Patrol number 5, Ayayu Pangko. Hawak na ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang lalaking nanuntok at nagnakaw sa isang reporter na nagko-cover ng isang demolition na nauwi sa kaguluhan sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa PTFOMS, ilang miyembro rin ng media ang nakaranas ng harassment sa madugong demolition sa Sitio Balubad, Barangay Alunas nitong Martes. Isa sa kanila si Rowena Quijeda, isang news anchor at field reporter sa 88.7 K5 News FM sa Olongapo City. Sa kwento ni Quijeda, tinutukan siya ng baril ng isang lalaki matapos makita na binibidyoan niya ang nangyayaring komosyon sa lugar at pinagbantaan pa siyang papatayin. Ayon naman kay PTFOMS Executive Director Undersecretary Paul Gutierrez, iniimbestigahan na nila ang legalidad ng demolition. Ito si Patrol number 5. Ayayo pa ako para siyempre metode ng lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita ang hatid ng ating DWIZ Patrol, Pangulong Marcos at Czech Republic President nagkasundo na ano? Alamin po natin sa ulat. Nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perez. Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at President Petr Pavel na mas palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Czech Republic sa iba't ibang larangan. Sa isang joint press conference, inanunsyo naman ni PBBM ang pinaplansyang kooperasyon na magkabilang panig tulad ng trade and investment, agriculture, green economy, renewable energy, space, aerospace, education, tourism, defense, cybersecurity, labor at iba pang larangan. Sinabi naman ni Pangulong Marcos na kaabang-abang daw ang second meeting ng Philippines-Czech Republic Joint Committee on Economic Cooperation o yung GCEC na magaganap ngayong taon huyan. Kasalukuyang nasa Czech Republic ang presidente para sa isang state visit. Kasunod naman ang kanyang working visit sa Berlin, Germany. Patrol 13, Gilbert Perez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Sa iba pang balita, COMELEC ikinakasa na ang mole voting para sa 2025 midterm elections. Nagbabalik din ang ating Patrol number 5 ay Pangko para sa detalye. Ikinakasa ng Commission on Elections o COMELEC ang mall voting para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, gagamitin ng COMELEC ang lahat ng mall sa bansa bilang polling precincts. Mas magiging komportable niya ang mga botante sa malls dahil mas malamig doon. Walang vote buying o walang karhasan. Pero sinabi ni Garcia, nasasalang pa sa konsultasyon ang paglilipat ng mga botante mula sa kanilang polling precincts patungo sa mga mall. It is Patrol number 5. Ay upang para sa implemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, punta naman tayo sa mga lalawigan. Alamin natin ang latest mula dito sa bahagi ng Ilocos Norte mula kay Ronald Idol Domingo. Kay Ronald, good morning! Good morning, Ma'am Judith. Isang dating regular na miyembro at 4 na suporta ng Communist Terror Group o CTG ang kusang nagbalik loob sa pamalahan sa ikinasang operasyon ng otoridad. Isang dating rebelde ang sumuko at isinuko rin nito ang kanyang homemade rifle caliber 7.62 mm sa bayan ng Piat na pinangasiwaan ng otoridad. Siya ay kinilalang si alias Arnold, 52 years old, may asawa, isang magsasaka at residente ng barangay Kulong, Tuaw, Cagayan. Ayon dito, taong 1990, noong ma-recruit ito ng grupo at dumanas sa mga training, gayon din dumaan sa iba't ibang commander ng CTGs. Nakaranas siya ng mga engkwentro laban sa gobyerno na nagresulta pa ng pagkagalas o pagkalagas ng isang nilang kasamahan. Naging team leader din siya ng kanyang pangkat at lumahok sa mga extortion activities at iba pang mga pagsusunog ng mga ari-arian ng ibang tao. Nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas ng ma-assign siya sa Kalinga, bitbit ang kanyang M16 rifle at long homemade caliber 7.62 mm. Samantala, ang 4 ding supporter ng CTG ang kusang namang sumuko na pinangasiwaan naman ng 2nd Mobile Force Platoon, 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company, Peña Blanca Police Station, Igig Police Station at Rizal Police Station. Na-recruit umano ang mga ito sa paulit-ulit na pangakong mabibigyan sila ng magandang kabuhayan, educational assistance para sa kanilang mga anak at iba pa. Sumali sa mga rallies at mga pagpupulong upang ipahayag ang kanilang maling ideolohiya. Sila'y iilan lamang sa mga dating sumuko dahil sa napagtantong wala silang napala sa kanilang sinuportahang grupo. Patuloy na nag-aakit ang mga ito na kusang sumuko at linisin ang kanilang mga pangalan sa gobyerno dahil sa mga patuloy na pagbibisita sa kanila sa pagsasagawa ng mga community-related activities na ayon sa programa ng EU70 NTF LCAC. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alright, balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bugso ng ating balitaan ngayong Friday, March 14, 2024. At sa oras pang alas 5:34 ng umaga, pinapalad po tayo na makapanayan po ngayong umaga, ang isang opisyal po mula sa DOH. Nako, sino pa ba kundi si Dr. Albert Domingo, ang OIC Assistant Secretary at of course, ng Department of Health. Doc Albert, good morning! Good morning po, Ma'am Judith, at sa lahat ng mga tagapakinig sa DWIZ at tagapanood sa Aliw Channel. Magandang umaga po.
Good morning po muli. Naku, salamat sa pagkakataon, Doc, ha? At, Asek. Salamat. Kayo ba'y nakapag-almusal na, Asek, at ginising namin kayo ng ganito kaaga ba? Walang problema po. Ang DWIZ ang pinakamabisang kape sa isang magandang Biyernes. Naku, maraming salamat, Doc. At dahil dyan, eto na ang unang tanong ko sa iyo. Oo. Doc, ngayong unahin ko lang yung sa El Nino, no? Ano ba yung iba pang mga paghahanda nyo? Because alam ko, aktibo kayo sa mga kampanya kontra sa El Nino. Ano pa ba yung ibang paghahanda nyo? Pero sinasabi naman ho ng Pag-asa na parang matatapos na ba? Tapos nagpalabas na rin sila ng La Nina Watch naman. Ika nga, no? Yun, yes. Opo. Actually, kami ay nakabantay kasi syempre kami nakikinig sa ating mga kasamahan sa Pag-asa. Sila yung mga experts sa panahon, no? Yes. Sa pagkaalala ko, yung El Nino at saka yung La Nina, siklo yan eh. Yung ENSO ba yun? ENSO na tinatawag nila. Opo. So yung El Nino ay sobrang init. Yung La Nina naman, hindi lamig eh, sobrang basa. So dadaloy ang tubig. Kaya kami naghahanda, no? Sabi nga namin na sa for El Nino, naghanda kami at nakahanda pa rin na kung magkaroon man ng power interruptions, kung magkaroon man ng water interruption, kasi 'di ba save power, save water tayo eh. Right. Nakahanda ang mga ospital, merong mga genset, meron tayong mga water reservoir, lahat naka-ready yan. Pagpasok naman ng La Nina, kabaliktaran, baka tayo magbaha, etc. So naka-ready tayo as always sa ating waterborne diseases, sa access sa ating mga ospital, naka-coordinate tayo para wag naman sana ma-cut off mula sa mga daan ng ating mga ospital. Dok, yung mga ospital natin, ready na rin ba? I mean, alam ko naman ready lagi, no? Pero may mga naitala na bang kaso dulot nitong El Nino? Tumaas ba o tumataas? From your monitoring? Sa ating El Nino, binabantayan kasi natin yung mga sinasabi na heat-related illnesses. So, ang magandang balita is ang heat stroke, yun yung ayaw nating mangyayari na talagang nawawalan ng malay, na tapasok sa emergency room. Wala pa tayong nakukuhang ganon. So far, our campaign is working. Our kababayans know na umiwas sa araw ng 10 to 4, laging maging hydrated, nakakaiwas tayo dyan. Yung mga ibang sakit, we monitor them at the same time as El Nino, pero mga tinatawag natin na naiimpluwensyahan, no? Yung ating sakit sa puso, yan, kasi yung heart attacks, mas mainit ang panahon, mas nasa-stress ang katawan. Hindi naman tumataas ang mga trends natin. So, very good tayo sa gawing ganyan. Ng ating dengue ay actually bumababa pa rin. We were afraid, we still are careful na wag naman sanang tumaas kasi pag El Nino, nag-iipon tayo ng tubig eh. Ang tubig na naiipon ay nagiging pugad ng lamok kung hindi natin tatakpan. So, awan ng Diyos, hindi naman tumataas ang dengue natin. And then, ang ating foodborne illnesses. Bakit foodborne illnesses? Kasi habang mainit ang panahon, karuktong na rin ng summer. Kasi, syempre, nagsimula ang El Nino na paaga ang init, pero papasok na ang summer, mas madaling mapanis ang pagkain. So, awan ng Diyos, hindi naman tumataas ang ating foodborne illnesses. Ayun, pero at least talagang tuloy-tuloy naman yung kampanya nyo on that ASEC, no? Yes, and malaking bagay actually kaya nga nung ako'y inimbitahan ng DWIZ, walang problema 5:30 kasi ang ating information campaign dapat natin talagang maparating sa ating mga kababayan kung ano ba ang maaaring gawin para umiwas sa sakit kasi as we always say at ating paulit-ulitin, prevention is better than cure. Yun, talaga naman. Ako, oo. At syempre kasama nyo kami dyan, ASEC, ha, sa anumang kampanya para mapangalagaan, lalo na ang kalusugan, dahil yun naman ang mandato nyo talaga, di ba, dyan sa Department of Health. Opo. Yung naganap na, lipat na ako sa ibang issue, ASEC, no? Kamusta ang PGH ngayon? Yeah, ang PGH, which by the way is very close to the heart of the Secretary of Health, Secretary Erbosa, and yours truly, Ma'am Judith, kasi pareho kaming alumni ng UP College of Medicine. So kami lumaki, so kami nag-training. So actually, nung nagkakasunog nung Wednesday ng hapon we were in a PhilHealth board meeting. Tapos magkatabi kami ni Sec, yung isa naming colleague, pinakita yung, alam mo naman social media ngayon, mabilis, parang wala pa sa balita, may picture na kagad. So sabi namin, ano to?
bakit may usok sa ating mahal na PGH? So nag-contact na kami sa aming mga colleagues there, mga friends rin. And suma total, we found out on the spot, sabi namin, standby lahat ng DOH hospitals kung kailangan maglipatan ng pasyente because of course, the patient is always the priority. So nung sinabi naman sa amin, initially mga bandang alas 4, alas 5, mga 40 hanggang 80 daw yung mga pasyente na inilabas mula dun sa lugar na nausukan. So sabi namin, sabihin nyo lang kung makakalipat, kung kailangan, naka-ready kami. Pero syempre, medyo bilibring kami talaga sa mga kasamahan namin dyan. Ready sila eh. Of course. Nagkaroon sila ng fire drill pala apparently a few weeks before. So they were prepared for this particular incident. Kaya hindi nila kailangang ilipat. Alam nila kung saan ilalagay, and to our latest update, wala silang inilipat na pasyente. Although, sabi nga ni Dr. Jonas Del Rosario, ang counterpart ko, spokesperson ng PGH, naka-co-triage pa rin sila. Only critical cases are being received right now kasi ayaw muna nilang ma-overload ang PGH. But our DOH hospitals in Metro Manila around the area, Jose Reyes, and at saka yung iba pa mga DOH hospitals, naka-standby po kami. Pwede po kami tumanggap, of course, ng ating mga kababayan. Ayun, oo. Pero yung mismong area, ano ba talaga yung nasunog o pinagmulan ng usok na yan, Doc? ASEC? Yeah, sa aming pagmomonitor at sa aming nakalap na impormasyon, yung audio-visual room ng Department of Medicine yung naapektuhan. Again, like I said, kasi alumni kami yun eh. Naalala ko ng estudyante pa ako, dyan kami nagkakaroon ng mga morning endorsements kapag nag-change shift kumbaga. So, tsaka yung mga learning activities. Marami rin akong nakita ng mga former professors ko, now colleagues. Siyempre, lahat kami nalungkot kasi maraming memories yan eh. Pero based also on our monitoring, yun lang po yung naapektuhan. Wala pong ibang areas, particularly patient-treated areas, treatment areas, walang naapektuhan. It's only a matter of precaution na gusto ng PGH na lahat in order. Siyempre, maglilinis muna sila, magbabalik ng mga kagamitan bago mag-full-scale operations ulit. Ayun. So, hindi naman ganun kalaki, kalawak yung pinsala dyan sa AVR, Doc? Not at all, not at all. Well, dun sa AVR, napinsala yung AVR itself. Pero kumbaga na-contain, no? Maraming salamat rin sa ating mga bumbero kasi mabilis yung response. So, hindi na lumaganap, hindi na kumalat yung ating apoy. Oo, good, no? Oo, yan naman ay, well, kasi ready na yung mga tauhan dyan sa, yung inyong mga doctors and staff dyan sa PGH mismo eh, di ba? Actually, ang aming, Ma'am Judith, no, ang aming, kumbaga kami, DOH, natututo rin kami sa PGH. So, ora mismo, nung sabi nga namin, talagang importante yung mga fire drill. So, in fact, nag-issue rin kami ng directive sa ating mga DOH hospitals, and also we encourage our private hospitals ating seryosohin at hindi lang once a year. I mean, let's do it regularly. Hindi naman kailangan sobrang dalas. Pero the fire drills are very important, especially for health facilities. Kasi pag health facility, para sa ating mga kababayan, no, hindi naman pwedeng sabihin sa isang taong nakakabit sa ventilator, huwag ka munang hihinga ha, may sunog tayo. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Correct. You have to move. Yeah, you have to move the entire patient, yung makina, at saka tuloy-tuloy yan para nabubomba ka ng hangin. So, kakaiba ang fire drill sa isang ospital, pero nagagawa siya. At sa nakita natin sa PGH, kayang-kaya. So sabi namin, hindi pwedeng sila lang ang ready. Dapat tayong lahat rin. Isa tayong health sector, ready tayo. Yan, tama. Nako, very good. Oo. Ano nang plano ngayon? May lumulutang ASEC, na PGH modernization. Paano ba yon? Yeah, ang PGH kasi, no, so actually we would be really happy na parang kung ang PGH yung magsasalita, pero okay lang, mga kasamahan namin yan eh. Ang PGH kasi is it's a national university hospital. It's under the University of the Philippines, no. Laging nagkakalituhan kasi akala na ating mga kababayan under ng Department of Health. Pero hindi po namin sinasabi na iba sila. Mga kapatid sila, mga kasamahan namin. It's just that sa sistema ng ating gobyerno, yung budget nila iba, yung
pinanggagalingan. Oh, Pero ang maganda dyan, dahil nga mga kapatid namin sila, mga kapamilya, kapuso, sabihin natin lahat, yung ating PGH, tulungan yan. So, ang DOH ay handang magbigay ng training, ng resources kung kailangan. At the same time, vice versa, ang PGH tumutulong sa amin sa DOH. Modernization of the PGH is a government priority ni President Marcos. And also, ang aming tulong naman sa kanila, ang dahilan kasi kung bakit mahaba ang pila sa PGH is usually yung mga karatig bayan natin, hindi pa maayos yung mga ospital. So kami sa DOH, parang we look at the bigger picture, paano natin babawasan ang number of patients sa ER? Sabi ni Secretary Erbosa, who is an emergency medicine specialist and who before becoming Secretary of Health was actually the chairman of the Department of Emergency Medicine ng PGH. Doon siya talaga nanggaling eh. Yes, he was, as in bago siya manumpa, doon siya nanggaling. So sabi niya, tawag dyan kakulangan ng urgent care and ambulatory services. So ang DOH is now working on immediately opening 28 bagong urgent care and ambulatory service or bukas centers nationwide. Ibig sabihin, pag kailangan mo dalhin sa emergency room pero hindi ka naman kailangan i-admit, doon ka na sa mga bukas center dadalhin kung saan tayo umaasa na mabilis, malinis at moderno. Meron lang isang na-inaugurate noong March 6 sa Santo Tomas, Pampanga. We plan to open more in the months ahead. Ayun, oo nga naman. Kaya pala, malapit sa puso ni Secretary Ted, no? Oh, yes. Yes. As in, sabi na, just for information, si Secretary Ted graduated from the UP College of Medicine class 1983. Ang inyong lingkod po ay nag-graduate class 2008. Ako, baka pagalitan ako ni Sec na na-reveal yung mga age namin. Ka, Asek. Anyway, eto pa, Asek, no? Yung TB daw, problema na naman. Kasi, well, sabi sa report, no? Kakabasa ko lang din kanina, mismong si Secretary Ted yung talagang nababahala kasi tumataas yung kaso ng TB sa bansa. Yes. Yeah, actually, today is day 2 of a high-level regional dialogue on tuberculosis. No? Nagtitipon-tipon, may mga ministro tayo mula sa ibang bansa, Cambodia, Laos, Japan, I think Indonesia is also here. At ang pinag-uusapan nitong tuberculosis, nakaka-alarma talaga kasi nung compared to 2022, pumanik yung number of cases, I think from 400 something per 100,000, pumanik siya to around 500 or 600 per 100,000. Ibig sabihin po sa madaling salita, dumadami ang taong kababayan natin na nadiskubre may tuberculosis. Ang hypothesis ni Secretary Ted, which is very much scientific and validated, is nung nag-lockdown tayo, by the way, today I think is the 4th year anniversary of the COVID-19 lockdowns. But connected yan eh. Nung nag-lockdown tayo at ang ibang bansa, ang mga kababayan natin had to stay at home, no? At sa isang bahay kung saan maraming pamilya magkakasama, kung isang tao lang doon may tuberculosis at lahat sila nasa maliit na space, no? Kasi ang average house natin hindi naman malaki. Yes, magkakahawaan talaga. So, yun yung nangyari. At ngayon humahabol tayo. We have to find our kababayans with TB. Wag ho tayong mahiya. Hindi ito kahiya-hiya, no? Isa po itong sakit na kaya nating gamutin. Sama-sama nating gagamutin to para mapababa natin so we can stop TB. Kasi syempre, Dok, pagka naubo ka lang, parang di ba kahit na maubo ka, masamid nga lang sasabihin ay, may TB ka? Parang ganun, di ba? Yung parang actually, siguro dahil kaya itatagos, may ilang kaso na hindi na ipapaalam sa inyo, sa mga otoridad, di ba? Yes, before the COVID-19 pandemic, the number one respiratory killer was actually tuberculosis. And sabi nga dun sa dialogo kahapon, sabi ng mga dalubhasa, nagwo-warning sila nung kasagsagan kasi nung pandemic, no, lahat ng mga tao nakatutok sa COVID-19, no, halos araw-araw pinag-uusapan natin COVID. Nakalimutan si TB, nakalimutan. So sabi ng mga doktor, ay nako, babalik yan at maghahasik ng lagim. So bumalik na siya. So ngayon na wala na tayong COVID, syempre sabi natin, okay, yung mga ibang sakit na medyo dahil nagpanik tayo sa COVID, balik tayo sa mga ating mga binabantayan at kasama dyan ng tuberculosis. Ayun na yung talagang dapat tutukan naman ngayon, Doc, ano? Yes. World TB Day is March 16, tomorrow. At sa ating mga kababayan na gustong mag-join, susubukan ng ating Department of Health ng buong bayan na ma-beat ang Guinness Book World Records for the largest
human lung formation. So yung mga tao magtatabi-tabi sa Quirino Grandstand. Simula alas 5:30 or alas 6 bukas yan eh. We're trying to beat the record of India. Sila kasi 6,000. So sabi ng aming mga secretaries ay umabot na daw ng 8,000 yung naka-register. Sana magdatingan lahat. Kung nandun po kayo, sama po kayo sa may Quirino Grandstand bukas ng umaga. Oo, sana maka-join kami dyan, ASEC, no? Alright, naku, kinukulang na tayo ng oras, ASEC, pero sa ibang pagkakataon, kukunin pa rin namin ang inyong mga pananaw, impormasyon kaugnay dito sa iba pang tinututukan ng DOH. Pero for the meantime, meron ho kayong mga apela from your end sa publiko, panawagan po para naman matiyak natin na, well, nakakatiyak naman tayo na we are in good hands with you, no, sa Department of Health. Yes, go ahead, ASEC. Salamat Ate Juday at sa DWIZ at Aliw Channel, no. So panahon ng summer, tag-init, no. Maliban dun sa heat stroke na binanggit ko, mabilis ang paalala nilang po. Bantayan natin ang mga chikiting natin pag tayo naliligo para wag malunod, iwas tayo sa kalunuran, sa gawing sore eyes. Kung tayo ay namumula ang mata at may sore eyes, magstay at home muna at wag ho tayong kumapit-kapit kung saan-saan. Hindi ho yan nakukuha sa shades. Hindi ho yan napiprevent ng shades. Hangin po yan at sa mga kamay. Sa ating paglalangoy, yung ating tenga kung namamaga, may swimmer's ear, tawag ho doon, infection po yan. Meron po tayong mga doktor at umiwas tayo sa kainitan ng araw, sunburn. Magsuot po tayo, maglagay tayo ng sunblock, at least SPF 30. Bungang araw, kung kayo po nangangati at may bungang araw, maligo po. Kailangan talagang maligo kasi yun ang ating prevention and treatment. At last two, ang food poisoning. Wag na po tayo mag-sharon kung alam nating mainit ang panahon. I like that, So siguraduhin natin ang ating pagkain, nakakain ka agad within 1 to 2 hours. At sa ating tubig, kung may duda, pakuluan ng tubig para wag tayo magkaroon ng pagdudumi, pasintabi sa mga nag-aalmusal at magandang umaga. Ayan, ako maraming salamat, Doc. Kahit kailan talaga ang saya mong kausap. Anyway, kulang na yung oras natin pero wag kaming mag-alala, wag yung mag-alala yung ating mga kababayan, no? At talagang tatawagan ka pa namin sa mga susunod na araw, ASEC, ha? Salamat po. I look forward to that. Salamat po, Ate Juday. Thank you. Ingat po kayo. Happy weekend. Yan mo mga kaibigan, si Dr. Albert Domingo, actually Assistant Secretary Albert Domingo, mula po yan sa Department of Health. Magbabalik mga kaibigan ng ilang pang mga balita. Dito pa rin yan sa Arangkada Balita, makalipas ang ilang paalala at ang oras. Alas 5:52 na ng umaga. Arangkada Balita! Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Karaniwan ng battery ng ating cellphone ang unang nasisira. Dahil bukod sa overuse nito, hindi tama ang ating pangangalaga. Kaya para maiwasang masira kaagad ang battery ng phone mo, gawin mo lamang ang mga ito. Una, iwasan ng pag-overcharge. Kahit may built-in protection na ang mga phone ngayon, mas mainam na alamin pa rin ang limitasyon ng iyong device. Ikalawa, subukang gumamit ng adaptive brightness. Makatutulong ito upang mapanatili ang optimal battery consumption. Ikatlo, i-turn off ang background apps. I-close ang mga application na hindi mo ginagamit at i-disable ang background processes na hindi kailangan ng real-time updates. Ikaapat, i-enable ang power saving mode kapag kinakailangan. At ikalima, i-update ang operating system sa newest version. Minsan naglalaman ng mga optimization ng updates na maaaring magpabuti sa buhay ng iyong phone battery. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo.
kaibigan, sa huling yugto ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita ngayong Friday. Samantala, nahaharap sa panibagong kaso sa Office of the Ombudsman itong si CHED Chairman Prospero Popoy de Vera. Kaugnay ito sa umano'y unaccounted na 10.3 billion peso Higher Education Development Fund para sa libreng tuition at living allowance ng government scholars sa ilalim po ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ang bagong reklamo ay sinampa ni Agapito Lubaton, Administrator at Chief Executive Officer ng Marvelous College of Technology, na isang private higher educational institutions na otorisadong tumanggap ng government scholars. Nakasaad po sa affidavit complaint itong si Lubaton laban kay Chairman De Vera ang mga reklamong negligence of duties as public official, paglabag sa RA 11032 o ease of doing business law, grave abuse of power and authority amounting to unfair and oppressive action, moral injury caused to hopeful students and educational institutions at non-payment of living allowances for grantees/student scholars. Ibinunyag ni Lobaton na dahil sa hindi pagbabayad ni Chairman De Vera ng 20,000 pesos na living allowances po sa bawat estudyante kada semester ay maraming mga mag-aaral na ang huminto sa pag-aaral. Ang naturang usapin po ay sinasabing nakarating na rin sa Kamara kaya't pinapa-audit na nitong si Northern Samar Representative Paul Dasa ang 10.3 billion pesos na pondong galing sa PAGCOR, gain din sa Professional Regulation Commission at sa travel tax. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, habol natin ang mga reports mula sa ating Metro Patrol. Mula dyan sa Bulacan, alamin natin ang latest kay Louie Angeles. Good morning! Yes, good morning ating binalita ni Department of Health Undersecretary Rosario Vergere ang pagpapatupad ng Health Facilities Enhancement Program ng DOH na may aprobadong 31 million grant mula sa Bulacan Medical Center o BMC sa idinaos na pagpupulong kasama si Governor Daniel Fernando sa Johnny Villanueva General Hospital sa bayan ng Bukawi. Ang bagong kagamitang medical na mabibili sa tulong ng grant ay may mahalagang papel sa pagsuporta sa mga inisyatibong pangkalusugan ng BMC na magbibigay daan sa ospital na makapag-alok ng mga makabagong pagsusuri o modalidad sa paggamot. Ayon naman kay Fernando, ang financial na tulong mula sa DOH ay magpapamalas ng misyon ng lalawigan na maghatid ng mahusay na serbisyong pangkalusugan. Bukod dito, sinabi ni BMC Director Angelito Trinidad na ibibigay na ang emergency health allowance for payment sa BMC at sa mga district hospital sa lalawigan sa ikalawang quarter ng taong ito. At ang Health Facilities Enhancement Program ay nakaangkla sa malawakan at layuning pamahalaan sa pangangalaga sa kalusugan na magbibigay prioridad sa pagkakamit, abot kaya at dekalidad na pagpapahalaga para sa lahat ng mga Pilipino. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Louie Ales para sa Impila Metodo Lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! At sumayin mga kaibigan ang isang oras na balitaan dito sa Arangkada Balita sa ngalan po ni Juna Sinogain din ng buong puwersa ng DWIZ News and Information Center at ng Aliw Channel 23. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Lerino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.